Nako, eto na mga kababayan, gulat lahat, paalam na. Nakpo shocking to, may nangyari kay Boeing, nag-iyakan silang lahat dito. Nako, gaano kaya yan katotoo mga karibin natin, yan po ang ating halamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na balita dito po sa social media, no? At eto, paalala lang natin sa ating mga kababayan yung utang po ng Pilipinas as of today. Okay, gusto ko lang pong point out no na yung utang ng Pilipinas ay nasa 18.16 trillion na po. Kasi mamaya ipapakita din po natin na bukod sa utang ng Pilipinas ngayon, as of today, eto, may mga planong pag-utang na naman po ang gobyerno, no? Hindi lang po ito millions kundi billions po, okay? Unahin po natin tong utang ng Pilipinas ayon po dito sa bilyonaryo, the government's outstanding debt rose to 18.16 trillion in February, driven by a surge in domestic borrowing that offset valuation gains from a stronger peso. So yan mga kabayan, 18.16 trillion as of February. Ano na tayo ngayon pero ganun pa rin nakita ko po, sinerch ko kanina sa Google, no. Ganun pa rin po, 18.16. Although April na po tayo, okay? Malamang sa malamang madadagdagan pa yan dahil uutang na naman po ang ating gobyerno. Ito po ang unang utang mga kababayan. Grabe masaya. Masaya si Junior. Ayan Grabe. Ayon po kasi dito mga kababayan, 60 billion pinakamalaking pautang ng World Bank nakuha ng Pilipinas para sa agrikultura. Nako, agrikultura. Oo. Ano kayang gagawin nila dyan sa 60 billion na yan? Sa agriculture daw. Tapos, yung production ng rice natin, parang wala namang pagbabago. Diba? Kasi pamahal ang bigas. Saan nila gagamitin yung 60 billion na yan? Sa bagay, pag sinabi natin agriculture, hindi lang namang bigas. Baka iba po yung tinatanim nila. Diba? Yung tinatanim po nila, baka iba. Alright? Ayon dito mga kabayan, sabi po dito, 60 billion para sa agrikultura. Pinakamalaking pautang ng World Bank na punta sa Pilipinas. Isang malaking hakbang para sa sektor ng agrikultura ang tila ang naitala matapos aprubahan ng World Bank ang $1 billion o mahigit 60 billion na pautang para sa Pilipinas. Ang pinakamalaking loan na natanggap ng bansa sa kasaysayan nito. Biruin mo, kung sino pa yung pinakakurap na administrasyon, siya pa ang pinayagan ng World Bank. No? Magtataka kayo, bakit napakakurap nito pero bakit pinautang pa ng World Bank ng napakalaki? Alam niyo po mga kababayan, World Bank is a business institution, no? Ang bangko po, lalo na yung World Bank, no? They are business institutions, no? Kung sa mga gera nga kumikita sila diba? Sa pagpapautang din ng pera, diba? Tayo pa kaya hindi pa utangin na kinukurap lang. Nakakita ng parang business opportunity itong World Bank, no? Nakakagatin ng administrasyong ito. Ito lang po ay nagpapatunay na kurap talaga ang administrasyong ito. Diba? Kasi kung ikaw ang administrasyon, bakit ka uutang ng napakalaki? Diba? Wala naman na patutunguhan. Nakikita ng taong bayan, walang project. Nasaan yung mga project ng agricultural project na yan? Diba? Saan nyo inilalagay yan?
So nakikita po ng World Bank na korap ang ating gobyerno. That's why, isinamantala rin niya rin. Umutang ka dito, hindi yan hindi. Sige na. Pero sino po magsasakripisyo para dyan, mga kababayan? Tayong mga Pilipino. Di ba? Tayo ang magbabayad dyan, wag kayong matuwa. Ay, nako. Ito po ang komento. Sabi po dito ni RJ Bron, ngiting tagumpay, maleta na naman for sure. Ayan, ngiting paldo, sabi po ni Gao. Sabi naman po ni Paul Lia, may pangmaleta na ulit si BBM. Anak po, sabi ni Eduardo Baluyot, wala nang magsasaka, ibinenta na ang sakahan sa Bataan. Ang mga bukid tinambakan na ng ginagawang commercial residential. Ayan ha. Just a part of the interest of gold deposit concealed by way of loan. Ayun. Pwede, di ba? 1 billion kay BBM, 0 billion sa mga $1 billion kay BBM, 0 billion sa mga magsasaka. Yun lang. Ayun. Para sa agrikultura pero pinamimigay bilang ayuda yung kalahati tapos kayo nang bahala dyan pag naubos. Problema nyo na yan. Basta kalahati sa bulsa namin. Yeah, sabi po ni Bell. O nga no? Sana kung agriculture, hindi pang ayuda. Kaso ganun din sabi nila, pang agriculture to sa mga farmers, aayudahan natin. Walang ayuda pa rin. Diba? Gumawa naman kayo ng konkretong plano para sa mga magsasaka. Hindi yung aayudahan nyo lang sila. Kasi pag inayudahan lang yan, wala. Bukas makalawa, wala na yan mga kababayan. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below kasi hindi lang 1 billion ang uutangin ng Pangulo ng administrasyon. Ito pa. Ayon naman po dito sa business, ayan Marcos admin rushes to secure 408 billion pesos in new, sa bago, new loans. Aray ko po. Rushes, ibig sabihin nagmamadali. Nagmamadali ang Marcos admin na mag-secure ng 408 billion pesos sa bagong loan. Utang na naman. Ay nako. Isipin nyo sa agriculture 60 billion. Dito 400 billion. Grabe. Grabe po ang administrasyon ito pagdating po sa mga utang-utang, no? Ang bibilis ninyo. Kaya ang bibilis rin Ang bibilis rin mangurakot ng mga hinayupak ng mga congressman kasi alam nila na talagang yung pera, talagang bubuhos po ang utang na pera. Diba? Na ibubulsa lang nila. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Sana huwag kayong ma-stress Pero nakaka-stress din minsan no? Kasi biruin mo, itong mga hinayupak na mga politiko, hindi naman nila babayaran niya ng personal na pera nila. Pero grabe kung mangutang, diba? Pero kung sila ang magbabayad dyan, kung pera nilang ibabayad dyan, nako, hirap yan mangutang. Hirap pong mangutang. Kasi alam po nila, kapag ikaw ay nangutang, no, walang magandang epektong utang sa una lang kasi masosolve talaga yung problema. Diba? But in the coming months, years, days, diba? Masakit na sa ulo ang utang mga kababayan. Diba? Na-experience na yan. Kaya it's better na ulam tayo ng asin. Huwag lang makapangutang. Diba? Kasi mahirap ang may utang mga kababayan. Alright, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Nako, pambihira. Napakarami hong nagdiwang sa mundo ng social media. Noong nakita nila yaang larawan na yan itong si Boying Rimulya. Di ba natin malaman bakit yung ating mga kababayan pinananalangin kahit sa kanyang kasalan, pinananalangin na sana kayo magugura daw ho siya. Huwag naman hong ganon. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, pinagdiwang ho nitong si Boying Rimulya ang kanyang 65 birthday kahapon, March 31, 2026. Walang pa
Eh grabe, 65 pa lang pala ito si Boying. Pero grabe ha. Kulubot na, 65 pa lang mga kaubayan. Oh, may kakilala ko dito, 70 na, pero hindi naman ganyan katulad ni Boying. Ano natin? Grabe naman yan. Nag-birthday ka. Swerte ka, Boying. Nag-birthday ka. Hindi, ano yan. Batiin natin ng maligayang kaarawan. No? Panibagong milestone na naman sa buhay nitong si Boying Rimulya. At para doon sa mga nananalangin sa comment section ng post na yan. Nakita lang natin. O bira yung ating mga kababayan. Nakakita lang ng black and white na larawan. Anak ng Tokwa, birthday ho ito. Happy birthday. Ang comment, hindi condolence. Wala nga talaga yung mga kababayan. Ang daming galit na galit at gigil na gigil dito kay Boying Rimulya. Dito sa video na to, naku, hindi ko natin napasadahan. Itong press ko na to ni Auntie Claire. Kailangan ho kasi nating ika nga salansanin itong alin na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating join button ng dalawa sa kanila. Umpisahan natin ang ating video sa isang naman. Hindi naman mga kababayan. At least, di ba? At least. Masaya ang ating mga kababayan sa kaarawan ni Boying Rimulya. Ayun o. Kita nyo naman ho yung lap react. 93,500 lap react. Yan sa happy birthday para dito po. Christine Boying Rimulya. Ito, naku, blind item muna tayo. Kasi nakita natin to kay Sir Ibi Hugalbut eh. O, kumusta na kaya itong si Sir Ibi? Palakpakan natin, isa sa mga sinusubaybayan nating vlogger, no? Meron ho siyang pa-blind item itong si Sir Ibi Hugalbut. Ito, babaeng spokesperson na nasa kanyang 50s. Anak ng Tokwa, ang kating naman ito. Mayroon umanong relasyon sa isang tirentahin na spokesperson. Palakpakan, anak ng Tokwa. Talampagan gabi-gabi to, ibang klase. Yun namang tirentahin ni spokesperson. Brad, wala ka bang wala bang sela niya sikmura mo? Naku, wala kasi ayan ang isang relasyon, no? Pag mga ganyang relasyon na mga, may tawag dyan, di ba? May tawag. Yung mga nakaw na relasyon, di ba? Okay? Wala yan. Ang ano dyan is, importante may maleta ka. Opo. Siguro ko, itang si Auntie Claire, nakapag-ipon-ipon ng maleta, di ba? At gustong makatikim ng bagong putahe. Ayan. Hindi natin alam kung sinong nagbigay ng maleta. Si Auntie Claire ba? Or yung 30 ba? Or yung 40, di ba? Ano to, mga binibenta ba kayo? Sino ba yung mga kilala yung spokesperson? Itong si Yuse Claire, di naman spokesperson yun eh. Di ba? Spokesperson ba siya? Ilang taon na ba yan? Nasa 50s na ba yan? Hindi si Auntie Claire, hindi ko alam kung sino to. Blind item tayo dito, di ba? Sino itong spokesperson na nakikipagkalantari sa tirentahing spokesperson? Pero dininay niya no? Dininay po ni Auntie Claire. Nakita ko rin yan sa balita kasi may asawa nga siya, mga kababayan. Dininay niya po. Pero who knows, di ba? Ano ba talaga ang totoo? At least meron pong lumabas na ganyan. So, i-comment nyo ko sa baba, itong alin ito. Anak ng Tokwa, political lang, walang personal. Hindi, kasama yan eh. Spokesperson din kasi yung kakalantari niya, di ba? Ako, hindi ko kilala. Personally, hindi ko kilala. Pero sa TV, feeling ko parang i-comment nyo ko sa baba kung kilala nyo yung alin na yan. Ako, hindi ko kilala yung 50 na mahilig sa terentahin na yan, ha? Hindi ko kilala yan. Hindi ko natin kilala yan. Ilagay ko lang dito to para habang pinapanood ho natin itong 50 na si Auntie Claire, hindi siya. Kaya kayo, hindi siya yan. Magalit sa atin yan, baka sabihin niya sinisiraan natin siya. Hindi si Auntie Claire, pinapatungkulan ko. Blind item nga eh. 49 pa lang yan. Di pa 30 yan si Ante. 49 pa lang siya. Wala pa siya. Hindi siya yan. Hindi. Di ba Ante ikaw? Hindi ikaw yun. Hindi. Bisenting babae yan si Ante. Hindi niya gagawin yan. Ito. Ante Claire tayo. Kay Marcos, kay Bangag muna tayo. Ito na ho. Meron na naman siyang panibagong kabalbalan na ibabahagi sa buong sambayanan. Ito, si Marcos Jr. Game. Morning, magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman tayo sa, malapit na tayo sa Kabanatuan.
Andito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga Buksan na daw yung lahat na maaari buksan. Brad, buksan mo yung mga maleta. Yung mga di umanong maleta ang idiniliver sa Ilocos Norte, yun ang buksan nyo. Diba? Huwag niyo sabihin sa akin na libel yan. Ano yan. Di umano, sabi ni Saldi ko, diniliberan kayo ng maleta sa Ilocos Norte. Yun ang buksan nyo. Hindi yung kung ano-anong binibida nyo sa amin. Hindi kakanayan, Brad. Bihira. connector. Ano? 4 na kilometro. Mag-aabala ka na pupunta. Ano kasi nakaulo? Nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pupunta ka sa 4 na kilometro para pasinayaan mo. Brad, kaya na ng alter ego mo yan. Kaya na ni Vince Dizon yan. Ang vice president mo na si Vince Dizon. Kaya niya na yan. Ang dami nilang pinagpapipilian eh. Kaso para majority ng kanilang mga kandidato sa 2028. No, ito. Ito yung mga possible na candidate. Kayo mag-comment sa baba kung tingin nyo may bitaw itong mga babanggitin kong pangalan na to. Mga pumupusturang magpresidente. Risa Hontiveros, yung kapatid niyan, gabinete ni Marcos Jr. Risa Hontiveros. Nicolas Torre. Hindi. Yung presidential ball muna. Presidential ball muna tayo. Presidential ball. Risa Hontiveros. Para sa ano to, admin ha? Risa Hontiveros. Lenny Robredo. Yan tatlo na yan. Presidential ball nila yan. Puro lahat na may tama lahat. Wala ko tayo mapapakinabangan sa tatlo na yan. Ngayon naman, sa mga possible na isisiksik nila bilang Vice President, Nicolas Torre. Yusek Claire Castro. Hindi, Senator Yusek Claire. Maraming katraso yan, kaya kahit na hindi mananalo yan, sa tingin ko tatakbo ng elected post sa 2020. Kasi ante, makikipagsabayan ho yan. Dahil nga, maraming hahabol dyan sa alin na yan. Ang dami hong binuwisit niya sa nakalipas na 3 taon. Kahit akong politiko, hindi ako palagante. Anak ng toko sa mga kabalbalang ginawa ng alin na yan, parang tip. Di ba? Yan ho ang mga kalidad ng kanilang mga kandidato sa 2028. Ano pangalan to? Si John Vic Remulla. Mantakin nyo, John Vic Remulla, presidente, ang kanyang pumupustura siya bilang presidente. Isipin nyo na lang ho yan, mga kababayan. Pumupustura si John Vic Remulla pagka daw in-endorse siya, talagang bigay na bigay, di ba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.